Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2023 romance film na pinamagatang A Royal in Paradise. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula nang ang isang babae ay lumapit sa sikat na manunulat na si Olivia Perkins para magpa-autograph. Malugod na tinanggap ni Olivia ang kanyang paghanga at binigay niya ang kanyang autograph na may ngiti. Nang umalis na ang babae, dumating si Kyle na boyfriend ni Olivia. Ang kanilang anibersaryo ay malapit na kaya masayang inihayag ni Olivia ang kanilang planong romantikong bakasyon sa isla ng The Haven. Ngunit nakakalungkot para kay Olivia nang sabihin ni Kyle na gusto na nitong makipag-break sa kanya. Sinubukan pa ni Olivia na pag-usapan ito pero buo na ang desisyon ni Kyle. Isang buwan matapos ang breakup, kausap ni Olivia sa isang video conference ang kanyang manager. Siniguro ni Olivia na tinatapos na nito ang outline para sa susunod na nobela. Ngunit hindi niya pa ito maipakita dahil sa katotohanan, hindi pa talaga siya nakakagawa ng kahit isang panimula. Pinaalala ng kanyang manager kung gaanong pressure ang kakaharapin nila para sa season's biggest book release at binigyan na lamang siya nito ng 10 araw na deadline. Dahil wala na siyang magagawa sa desisyon ng kanyang manager, bumitaw siya ng pangako na matatapos niya ito. Samantala sa bansang Torovia, binabasa ni Prince Alexander ang mapang-akit na adventure novel na pinamagatang Lovebound. Na-inspired siya sa author nito na si Olivia Perkins. Dumating ang kanyang tauhan na si Winston kung saan inihayag nito ang kanyang mga schedule gaya ng dinners, speeches, visits, at sa huli, ang kanyang grand ball sa kanilang palasyo. Pagkatapos iniabot ni Winston ang isang liham mula kay Dr. Lee na nagpapatakbo ng Marine Life Conservatory sa isla ng The Haven. Binasa niya ang letter at nakita niya ang imbitasyon para sa isang fundraiser sa The Haven Islands Marine Reserve Facility. Pinaalam ni Winston na ang date ng fundraiser ay sasabay sa schedule ng kanyang royal ball. Biglang dumating ang kanyang ina na si Queen Patricia at sinabi nitong maghanda siya para sa pagsasaayos ng kasal nila ni Lady Catherine dahil inimbitahan daw nito si Catherine sa gaganaping royal ball sa palasyo. Hindi masaya si Alexander sa bagay na ito dahil ayaw nitong pakasalan si Catherine. Pero pinagdiinan ng kanyang ina na si Lady Catherine ang nababagay para sa kanya. Bigla siyang nagkaroon ng plano para takasan ang marriage proposal kay Catherine. Pinaalam niya na ang schedule ng ball ay sasabay sa schedule ng kanyang fundraiser sa isla ng The Haven. Dismayado ang reyna sa bagay na ito pero wala na rin siyang nagawa kaya sa wakas ay pinayagan na lang siya ng kanyang ina pero nagbabala ito na wag siyang mag-aaksaya ng oras sa mga kalokohan. Sumunod na eksena, pumunta si Olivia sa isang bookstore at napansin ang sarili niyang libro na Lovebound. Nagkataong nandoon din pala ang prinsipe kaya ang dalawa ay aksidenteng nagkabanggaan. Humingi ng pasensya ang prinsipe at tinulungang pulutin ang libro. Nang mapansin ang hawak na librong Lovebound, nagbigay ng komentaryo si Alexander kung gaano niya kagusto ang kwento ng librong hawak ni Olivia. Pagkatapos sinabi ng prinsipe na parang nakita niya na si Olivia pero hindi siya kilala ni Olivia sabay umalis. Pag-alis nito, napansin ni Alexander ang kanyang larawan sa cover ng libro at napagtantong si Olivia pala ang author ng libro. Balik sa kanyang apartment, habang mag-isa si Olivia, nakarinig siya ng kalampog sa pinto at sa pagbukas niya, ito pala ang kanyang best friend na si Katie na may dala ring pagkain. Pagkatapos pinag-usapan ng dalawa ang kamakailang breakup ni Olivia at ang problemang deadline na hinahabol nito. Napansin naman ni Katie ang brochure ng The Haven Islands at iminungkahi sa kaibigan na magbakasyon muna sila sa isla para maalis ang kanyang problema. Pinag-isipan muna ito ni Olivia at kalaunan pumayag siya para sa isang linggong bakasyon sa The Haven Island. Sumunod ay dumating ang magkaibigan sa resort room ng The Haven. Pumunta muna si Katie sa pool habang si Olivia ay nakafocus pa rin sa paggawa ng nobela. Ngunit dahil hindi talaga siya makaisip ng ideya para sa bagong nobela, nagpa siya na lang din siyang mag-relax kasama si Katie. Ilang sandali lang, namataan niya ang kanyang ex na si Kyle kasama ang bago nitong girlfriend. Nagtago siya sa damuhan para hindi siya mapansin, ngunit bigla namang dumating si Alexander sa likuran niya. Ipinakilala nito ang sarili kay Olivia at tinanong kung anong ginagawa niya. Medyo nahiya si Olivia at sinabing tinitingnan lang daw nito ang mga halaman. Humingi ng pasensya si Alexander dahil daw hindi nito agad nakilala na siya pala ang sikat na author na si Olivia Perkins. Pagkatapos dumating si Kyle at bagong kasintahan nitong si Tiffany.
Pinaliwanag ng ex-boyfriend niya kung paano nito nakilala si Tiffany sa isang business meeting. Samantala naguguluhan naman si Olivia dahil nung sila pa ni Kyle, hindi ito kailanman pumayag na magbakasyon sila dahil palagi daw itong abala sa trabaho, pero ngayon ay kasama niya ang kanyang bagong girlfriend. Sumunod na eksena, nakasalubong muli ni Alexander sina Olivia at Katie kasama si Winston. Hinimok ni Alexander kay Winston na wag nitong ipaalam na siya ay isang prinsipe. Sinabi niya kay Olivia na sila ay narito sa isla bilang part-time consultants para sa Marine Reserve fundraiser. Pagkatapos nagmungkahi siya sa dalawang dalaga na ipakita sa kanila ang ilang pasilidad ng resort. Pinag-usapan muna ito ng dalawa at kalaunan ay pumayag din sila. Matapos masecure ang inaasahang double date, umalis na ang dalawang binata. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kwarto, makikita natin si Ridley, ang security head ni Queen Patricia. Minamanmanan ang bawat galaw ng prinsipe at agad niya itong ipinapaalam sa reyna. Kinabukasan dumating na si Olivia at Katie sa beach para sa isang tour ng resort facilities. Maya-maya ay sinubukan nila ang kayak. Tinuruan ni Alexander si Olivia paano gumamit ng sagwan, pero aksidente siyang nahulog sa tubig. Pagkatapos tinulak niya rin si Alex sa tubig at silang dalawa ay unti-unting nagkakamabutihan. Pagkatapos nun, inimbitahan ni Tiffany si Olivia sa isang laro ng volleyball. Sinabi ni Kyle na si Olivia ay hindi masyadong mahilig sa sports. Dahil na-offend siya sa sinabi ni Kyle, agad nilang tinanggap ni Alex ang imbitasyon ni Tiffany na maglaro. Matapos ang impresibong mga galaw, nagawa nilang manalo sa laro. Agad na umalis si Kyle dahil medyo napahiya siya. Matapos ang lunch, naglakad-lakad muna si Alex at Olivia sa dalampasigan. Lingid sa kaalaman nila, minamatsyagan sila ni Ridley at sinusumbong ito sa reyna, kung saan inutos ng reyna na alamin nito ang pagkakakilanlan ng babae. Samantala, ibinahagi ng prinsipe ang kanyang personal na buhay. Hindi raw masyadong ina-appreciate ng kanyang ina ang interest niya para sa marine ecology, habang ang namayapa niyang ama naman ay sinusuportahan siya. Palagi din daw siyang bumibisita sa isla para magbigay sa kanya ng mental strength. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ni Olivia ang kanyang problema para sa paggawa ng bagong libro. Nag-aalala siya dahil sa paparating na deadline. Isiniwalat niya rin na lahat ng isinusulat niya sa libro ay nakabase sa karanasan. Na-impress si Alexander sa kanyang creativity at inassure sa kanya na talagang inaabangan ng mga fans ang bago niyang libro. Bago sila umuwi, inimbitahan siya ni Alex na umattend sa gaganaping Marine Reserve fundraiser. Sa mga puntong ito, nagpapatunay lang na sila ay nahuhulog na sa isa't isa. Kalaunan napansin ni Katie si Olivia na may ginagawa itong panibagong kwento sa kanyang laptop. Ilang sandali pa, dumating si Ridley na nagpanggap bilang hotel staff at matapos ibigay ang isang bote ng champagne, tinanong nito ang pangalan ni Olivia tapos ay umalis. Agad niya itong ni-report sa reyna, kung saan nalaman na ng reyna ang tunay na pagkatao ni Olivia. Nang mapag-alaman na si Olivia ay nagmula sa mahirap na pamilya, agad niyang inutos kay Ridley na gawan agad ng aksyon na ipaghiwalay sila ni Alexander. Pagsapit ng umaga, lumapit si Alexander kay Olivia para ay paalam kung gaano siya kasaya kasama si Olivia. Aaminin na sana ng prinsipe ang totoo niyang pagkatao nang biglang dumating si Ridley at ibinigay ang tawag mula sa reyna. Tinawag siya ni Ridley ng Your Highness na sobrang ikinabigla ni Olivia. Dahil dito inamin na nga ni Alex na isa talaga siyang prinsipe at humingi ito ng tawad kay Olivia sa kanyang pagsisinungaling. Sa kasamaang palad, nagalit si Olivia kaya agad siyang umalis. Balik sa silid, pinaliwanag niya lahat kay Katie ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Alexander, at kung paano ito nagsinungaling sa kanya sa nagdaang 3 araw. Gayunpaman, sinabi ni Katie na baka nais lamang ng prinsipe na makilala si Olivia ng totoo kaya nagawa nito ang pagpapanggap. Biglang naabala ang kanilang pag-uusap nang dumating ang prinsipe. Pumunta siya para hingin ang kapatawaran ni Olivia. Nangako siya na hindi na siya maglilihim pa mula ngayon. Para patawarin siya, nagmungkahi si Olivia na dalhin siya sa isang lunch date. Samantala, pinaalis naman ng prinsipe si Ridley pabalik ng Torovia. Tinawagan siya ng reyna at tinanong nito kung talaga bang interesado ang kanyang anak sa simpleng babaeng yun. Bilang tugon, sinabi ng security head na hindi niya kailanman nakita ang prinsipe na naging masaya uli ng ganito. Sa tanghaling yun, papunta si Olivia at Alexander sa The Haven Marine Reserve.
Dito, ipinaliwanag niya kung gaano siya nahihirapan magsulat ng speech para sa pagbubukas ng fundraiser dahil hindi siya magaling sa pagpapaliwanag. Pagkatapos ang dalawa ay gumugol pa ng oras sa paglalangoy. Sobrang natuwa si Olivia sa kanyang underwater experience kaya nag-alok ito ng tulong kay Alex para sa kanyang speech. Pagbalik nila sa resort, nasalubong nila sina Kyle at Tiffany na nag-aaway. Biglang nakatanggap ng tawag si Alex kaya iniwan niya muna si Olivia at Kyle. Ipinarating ni Kyle ang kanyang pagsisisi na hiniwalayan nito si Olivia at nang alukin siya ni Kyle na makipagbalikan, sa pagkakataong ito tumanggi si Olivia. Sa gabi ng Marine Reserve fundraiser, si Alexander na nakasuot ng kanyang royal outfit ay medyo kinakabahan. Babalik na siya kinabukasan sa kanyang palasyo at nag-aalala kung paano siya magpapalm kay Olivia. Sa parehong sandali, dumating si Olivia na sobrang nakakabighani. Ang dalawa ay naglakad na sa event, kung saan inanunsyo ni Alexander ang pagtatatag ng foundation para suportahan ang The Haven Island Marine Reserve Facility. Matapos ang event, ang dalawa ay sumayaw habang nag-uusap. Nakiusap si Alex kung maaari niya bang masilip ang bagong ginagawang nobela ni Olivia. Sinabi ni Olivia na patungkol ito sa ordinaryong babae na nakatagpo ng pagmamahal sa paraisong isla. Pagkatapos pinasalamatan niya si Alex sa pag-tour sa kanya sa isla. Sa mga puntong ito, ang dalawa ay tuluyan ng nahulog sa isa't isa at nang maghahalikan na sila, bigla silang inabala ni Queen Patricia. Matapos ang maikling pagpapakilala, inimbitahan sila ng Reyna para sa isang dinner. Bago sila magtungo sa mesa, napansin ni Olivia ang Reyna ang panayhawak nito sa kamay ni Ridley. Sinabi niya kay Alex na marahil may namamagitan sa dalawa. Nang magsimula na silang mag-dinner, nakiusap ang Reyna kay Alex na sumama muna ito sa mga donors ng fundraiser para sa isang customary photos. Tumanggi si Alex pero pinagdiinan ng kanyang ina na kailangan nitong i-entertain ang mga bisita. Pag-alis ni Alex, pinakita ng Reyna ang tunay niyang pagkatao kay Olivia. Tinanong niya si Olivia kung mahal na ba nito ang kanyang anak. Pero hindi sumagot si Olivia kaya inangkin ng Reyna ang sagot niya bilang yes. Pagkatapos sinabi ng Reyna na ang simpleng babae ay hindi kailanman mabibilang sa royal household. Nakiusap din siya kay Olivia na umalis na ito na hindi nagpapaalam kay Alex. Nasaktan at dismayado, umalis si Olivia sa party nang hindi siya napapansin. Nasalubong niya si Kyle at napansin nito na umiiyak siya. Ipinarating niya ang kanyang concern para sa bagong relasyon nito at inamin niya rin ang mga pagkakamali niya. Sinubukan ni Kyle makipagbalikan gayunpaman tinanggihan siya ni Olivia sabay umalis. Pagdating sa kanyang silid, ipinahayag ni Olivia kay Katie ang lahat ng pangyayari. Pagkatapos ang dalawa ay nagpasyang lisanin na ang Haven Island. Kinabukasan, nagpadala ng text si Katie kay Winston na ipinaliwanag ang sitwasyon. Binisita ni Alex ang silid ni Olivia pero hindi niya na ito natagpuan. Pagkatapos pinakita ni Winston ang text message ni Katie. Inisip agad ni Alex na marahil may kinalaman ang kanyang ina sa bagay na ito kaya agad niyang kinumpronta ang kanyang ina. Nasalubong niya ang kanyang ina na nag-uumagahan kasama si Ridley. Kinumpronta ni Alex ang kanyang ina pero sinabi nito na huwag masyadong madrama. Pagkatapos pinagbawalan niya si Alex na huwag siyang makikipag-ugnayan sa simpleng babae dahil ang pagiging royal prince ay kailangang mapreserba. Bilang tugon, sinabi ni Alex na palagi na lang nitong inuuna ang kanyang duty kesa sa kanyang kasiyahan. Pagkatapos inihayag niya rin sa kanyang ina na may nararamdaman din ito kay Ridley pero hindi niya ito maipagpatuloy dahil sa kanyang duty bilang Reyna. Tugon naman ng Reyna na ang kanyang chief of security ang nagpapasaya sa kanya matapos mamatay ng kanyang asawa. Pero kung ipagpapatuloy niya ang nararamdaman kay Ridley, maglilikha ito ng skandal sa kanilang pamilya. Ngunit gayunpaman, sinabi ni Alexander sa kanyang ina na dapat mas piliin nito ang kanyang kasiyahan. Lumipat ang eksena sa New York, kung saan si Olivia ay bumalik na sa kanyang apartment. Bumalik na siya sa kanyang trabaho at tinapos ang kanyang ginagawang nobela. Hindi katulad ng nakaraang ginawa niya, isinulat niya ang malungkot na pagtatapos ng ginagawa niyang nobela kung saan ang dalawang karakter ay hindi nagkatuluyan. Kasunod nito, makikita natin si Olivia at kanyang manager sa isang meeting. Natuwa ang manager nito sa plot ng nobela dahil kabilang sa kwento ang tropical islands, royals, at romance. Gayunpaman ipinahayag niya na dapat maging happy ending ang kwento ngunit iginiit ni Olivia na hindi lahat ng nobela ay nagtatapos ng masaya. Bigla na lang may kumatok sa pinto.
Pagbukas niya ng pinto, hindi niya lubos akalain na ito ay walang iba kundi si Alexander kasama sina Katie at Winston. Inamin ng prinsipe ang kanyang nararamdaman para kay Olivia. Ang mas nakakagulat, dumating din ang Reyna kasama ang kanyang lover na si Ridley. Humingi ng tawad ang Reyna sa mga sinabi niya kay Olivia at hindi dapat nito tinututulan ang nararamdamang pagmamahal ng isang tao. Pagkatapos binigyan niya si Olivia at Alexander ng blessings bago umalis para sa isang lunch date kasama si Ridley. Nagtapos ang pelikula kung saan si Alexander at Olivia ay naghalikan, habang ang manager na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay nakiusap kay Olivia na bigyan ng happy ending ang ginagawa niyang nobela.